What's up, guys? So, today is Thursday at gabi na dito sa UAE. And andito ko ngayon sa car wash. Magpapa-car wash ako ng sasakyan. Wala lang, guys. Meron na naman akong thoughts ngayong habang naghihintay ako. It's another bad day. Well, not totally bad day for me, but not a good day lang. Kasi yung puhunan ko, yung capital natin, i-update ko kayo. Step out tayo. So, na-overtrade na naman ako. And I'm not affected by it kasi maraming beses nang nangyayari. Which is, for me, okay lang. Part of the process. And wala lang. Parang natural na sa akin yung ganun kasi hindi naman ako nagpa-fund ng sobrang laki, which is yun nga ang sabi ng iba, risk what you can afford muna siya. So for me siya, parte lang siya ng proseso para ma-manage ko yung emotion ko and psychology sa ganitong career na tinatahak ko. And I'm actually happy about it kasi I don't overthink. It's just another day lang na wala yung discipline. Kina-overtrade. So, ayun lang guys, yung gusto kong i-share. If you're having a bad day, you are the one who will define if it's bad day ba or not totally bad day. Actually, it's a good day. Okay? Di lang umayon yung sitwasyon. Talagang may mga ganong nangyayari. So, it's all about how we react or respond sa mga nangyayari or sa nangyayari. Hi. 38. 38. Outside inside, normal wash. Cash. So, ayun guys. Yun lang yung masasabi ko. Na-stop out man ako, but I think about it as a process, a good process for me to handle my emotions in psychology. And you have to learn from it. And for me, kahit ilang beses na siya nangyayari sa akin, wala nang effect. Parang natural na lang. And by the time siguro na alam mo yun, kumbaga parang sawa na tayo or sawa na ako sa tawag dito, shoot ko lang to guys and ayan, maliwanag na ako yung sukli ko. Thank you. So yun lang guys, habang nag-iikot yung magkwentuhan na tayo. Siya, hindi ko binibilang or sa tagal kong nag-trade ng almost I think 4 years naman yun, but still not profitable kasi
hindi siya consistent na talagang ginagawa ko. Ngayon lang ako nagkaroon ng consistency kasi nga is mayroon akong sariling kwarto dito. And I know that one day, and I believe na I would have the discipline sa pag-trade. And yung psychology maayos natin. Kasi mahirap naman talaga kalabanin yung sarili. Diba? So, ayun lang guys. Update ko lang kayo. Kasi, syempre, talagang seryoso ako dun sa ginagawa ko na mapag-aralan yung forex trading. And dino-document ko talaga. So, pagka naging successful na ako, and I will, masarap balikan siguro, no? Babalikan ko itong mga ganitong video or itong moment na to. Kung ano yung sinasabi ko, kung ano yung mga mali. But failure or mistakes, it's a part of success. Okay? For me, it's a part of success. Malaking bagay siya, malaking tulong. Kasi kung hindi ka nag-fail, you will never get to a point na magiging successful ka. Diba? Kung walang failure, hindi mo malalaman na may mali pala sa ginagawa mo or sa ginagawa natin. So, based sa mistake at sa failure na nangyayari sa buhay natin is a kind of mirror. Okay? A mirror itself na, oy, ikaw mismo, sarili mo yung makikita mo, and you need to reflect yourself sa pagkakamali. And for me, na siya, normal na lang. Maingay, nagpakaros ako eh. Ayan siya. So, kung ano man yung mga pinagdadaanan ng nating mga tao, ano yan, depende talaga kung paano natin tanggapin sa utak natin. Diba? Tayo ang pipili kung ano yung magiging reaction natin. Mababadrip ba tayo? Or, okay, take it as another day. May bukas pa. So, there is no permanent. Walang permanent. So guys, walang permanent na mangyayari sa buhay natin kung pipiliin natin maging permanente yung isang bagay. Okay? So, lahat na yan, depende kung paano mo tanggapin at isipin. So, kung tatanggapin mo na poor ka at permanente na yan sa buhay mo, yun talaga yung mangyayari. So, ayun lang. Going back to zero tayo. And I will update you kung kailan naman uli ako mag-fund. We will now, kumbaga parang practice tayo sa real account. Ang tawag dito, magpa-plot tayo doon. Kasi pwede naman yun kahit wala kang pera na naka-fund. At least yung strategy mo, practice mo, lalagay mo lang to. Halimbawa, ito na yung magiging entry ko and then exit. So by the next time, real account na yung ano mo, at least, ano siya na, masasanay ka na. Sino yung naisip ko ngayon? I will not fund and hindi pa ako nakakapag-fund habang hindi pa. Yung sa live chart ko gagawin yung pag-entry and pag-exit. Para hindi na tayo gumamit ng demo. Doon na lang tayo. Para at least kung mag-fund ka na, praktisado mo na yung strategy. So ayun guys, I hope na wag kayong magsawa sa panonood sa mga subscribers ko. I think may 7 ako.
sama-sama tayong maging successful. Okay, whatever you decide to do, kung ano yung nasa puso mo na talagang masaya ka na gawin, pagpatuloy mo lang. Kasi yung mga paghihirap na nangyayari sa atin on the way to success, it's part of it. Okay, tanggapin lang natin at magkaroon tayo ng tawag dito, proper mindset, courage to continue. Okay, so i-accept lang natin na part lang yon. Madaling isipin, mas madaling gawin yung isang bagay na mahirap pagka alam mong lilipas lang din. So tapos na ako. Magpapaano tayo, punas tayo ng sasakyan. So ayun guys, I'll see you next video ko video ko sa mga subscribers at sa mga gustong sumunod sa trading journey ko. Subscribe lang guys sa YouTube ko. And kung meron naman kayong at least narinig na magandang sinabi ko, pwede mo naman yan lagyan ng thumbs up. So God bless guys. Have a good day. See you in my next video.